Ngayong araw nga ay kagigising ko nga lang at katatapos ko lang magpadede kay Bunso. At gutom na nga talaga ako pagkatapos kong magpadede. Yung pakiramdam nga na akala mo nga 2 araw kang hindi pa nga nakakakain. Dali-dali ko ngang kinuha yung biniling almusal ni Daddy at nakita ko ngang napakaputla nga nito. At dahil nga gutom na talaga ako ay kinain ko na nga lang ito. Mabuti na nga lang ay natakasan ko si Bunso sa pagkakahiga sa braso ko. Makwento ko nga lang mga mami simula nga nung naisipan kong mag-vlog. Noong una nga ay nai-inspire ako sa ibang mga napapanood kong nanay na nagva-vlog. Naglilinis, nagluluto, nag-aalaga ng bata. Ang mga content nila. At sa pagsisikap nga nila kalaunan ay nagbunga din yung pagtsatsaga nila. At kahit nga hindi naman ako sigurado na ganun din ang patutunguhan ko, wala din namang masama kung susubukan ko. Nakakatawa nga lang nung unang nag-voice over ako. Hindi ko nga alam na ganun pala kahirap ito. Napakahirap nga pala talagang mag-voice over. At dahil nga hindi din naman ako masyadong madaldal. At kadalasan nga lang ay tahimik ako. Mas madaldal pa nga itong si Daddy sa akin. Andyan na nga yung halos nabubulol talaga ako sa pag-voice over ko. At halos malunok ko na nga pati dila ko. At napakabagal ko nga talagang magsalita noong una. Dahil ang hirap din palang mag-isip ng kung ano ang sasabihin mo. At sa pag-editing ko naman ay wala naman ako naging problema dahil nga mahilig talaga ako mag-editing noon pa. At dito nga sa pag-voice over ay pinahirapan nga talaga akong masyado. Pero kalaunan nga ay nakita ko din kung ano ang dapat i-improve ko. Dahil nga noong unang pag-voice over ko ay napaka-monotonous at napakahina nga lang ng boses ko. At dahil nga nahihiya nga din ako sa mga kapitbahay dahil nga dikit-dikit lang ang bahay dito sa amin. Hindi ko nga kayang magaya yung ginagawa ng ibang mga nanay na napakabilis nilang magsalita at napakaldadlal talaga. Isang araw ay naisip ko na nga lang na wag ko nang pahirapan ang sarili ko. Kung ano na nga lang ang boses ko ay ayun na nga lang ang gagamitin ko. After all nga, hindi naman lahat ng tao ay mapipilit natin na magustuhan tayo. Just be yourself, ika nga, at mag-enjoy na lang sa ginagawa mo. At meron nga ding taong magmamahal sa'yo. At salamat nga sa mga payo ng ibang mga kananay ko. Kung hindi nga dahil sa kanila ay hindi ako mamomotivate ng ganito. At ayun na nga mga mami, hanggang dito na lang muna. Ako'y magpapaalam na muna. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat. Paalam.